sa pagsisilip sa masalimuot na yaman ng kultura at tradisyon ng Pilipinas. Isang paglalakbay ng pambansang kamalayan ang naghihintay sa atin. Ang pagtuklas sa individual na kultura at mga pamana mula sa nakaraan na nagbibigay buhay sa ating pambansang identidad. Isa sa mga kapanapanabik na aspeto nito ay ang iba't ibang sinaunang pagsulat na bumubukas sa atin ng mga pintuan ng kasaysayan. Marami sa atin ang nakakaalam ng baybayin. Ito ang nagsisilbing sistema ng pagsusulat ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila. Ngunit lingid sa ating kaalaman, hindi ito nag-iisa sapagkat marami pang sistema ng pagsusulat ang ginagamit sa iba't ibang lupalop ng ating bansa. Ang kulitan ay matatagpuan sa lungsod ng Pampanga. Ito ay isa sa mga nakatagong kayamanan ng kanilang kultura. Ngunit, sa kasamaang palad, limot na ito ng mga Kapampangan. Magkakaroon ng knowledge yung mga common people about kulitan kasi maraming Kapampangans pa na hindi aware na meron kaming sariling writing system. Nagugulat pa sila kapag nakikita nila or nalalaman nila na meron kaming sariling writing systems. Alam niyo po yung kulitan? Hindi pa. Hindi po. Hindi po. Kaya naman ang mga profesional na ito ay nagkaisa hindi lamang upang bigyang pansin ang kanilang kultura at identidad. Ngunit ito rin ay upang buhayin ang nasabing sinaunang panulat sa kamalayan ng mga kapwa niyang Kapampangan. Tingaus karetang balang puntos o characters naning skripta mo, retang balang glyph mo kanyan, kulit tingaus sa kanita. Kaya pinumpiyabe-yabe mo lo, kulita na. Yung pamenagaral kanito, pamagkulit, tada. Pero kareng ordinaryong memale, ningaus ta mo, simply, sulat Kapampangan. Ayon kay Michael, mayroong 14 na titik o karakter ang kulitan at 11 katinig. Maliban dito, ang paraan naman ng pagsulat nito ay mula itaas pababa at mula kaliwa pakanan. Ito raw ay batay sa kwentong bayan tungkol sa paglitaw at paglubog ng araw. Kulitan. Ang kulitan ay mayroong mayaman na kasaysayan sa buhay ng mga Kapampangan. Noong panahon ng kolonisasyon ng mga Hapon at Espanyol, ito ang nagsilbing espada nila laban sa mga mananakop, gawa ng sila lamang ang tanging individual na nakakapagbasa at nakakaintindi ng sulat Kapampangan. Maliban dito, marami pa itong paraan ng paggamit na siyang nagbibigay ng malawakang benepisyo sa mga Kapampangan. Maraming pagbabago sa paraan ng paggamit ng kulitan noon kumpara sa paggamit nito ng mga Kapampangan sa kasalukuyang panahon. Habang tumatagal, ang gamit nito ay lumalawak kasabay ng modernisasyon. Pamaggamit na kayang kulitan kaya tamino ng panahon. Kulang tamo information, kulang tamo datos. Nung i-research tayo, alang masyado. Balo nung mga walalo, nano na. Pero kayong pangaintindi mi, metong niya karang gagamitan ng secret codes kareng Kastila, then ni Kapampangan, gagamitan din ni para makapag-communicate karen ni nga luwang Kapampangan, ne? As against kareng Kastila. Kanyan. Dakal pangaluang gagamitan de, ne? Rengaliwa at iking daramdaman na gagamitan di karang pangadi makanyan mo naman susulat dala kay pangadi ay kayang kulitan din pangadi. I don't know exactly about way back in the past now, pero at least during my grandmother's time, because my great grand aunt actually, my grandfather's sister was a member of the Hukbalahap. And according to her, she used them as a form of a code so that the spies of the Japanese will not be able to understand them.
But later on, they have to stop using them because there are those who work for the Japanese who can read and write Kulitan and Baybayin as well. So they have to switch to a different method by using Basultu or those children's songs that are actually coded. Ang sulat Kapampangan ay nagsisimbolo ng isa sa maraming kayamanang taglay ng mga Kapampangan. Ito ay patuloy nilang pinapahalagahan at pinoprotektahan sa mga nagdaan na siglo. Ngunit sa kabila ng nagdaan na siglo ay nananatili pa rin ang ganda na taglay nito. Nakakatulong siya sa pamamagitan ng pag-spark ng interest sa mga kabataan. Usually sa mga nakakita kong trend sa mga high school to college students na sa spark yung interest. The same way I was introduced to that dahil sabi ko nga dati, baybayin ang aking ginagamit sa pagsulat. Tapos nag-switch sa kulitan. Nung makita ko na may post sa Facebook, Pampanga Facebook group na baybayin siya, mukha siyang baybayin pero iba. May mga strokes na kulang, may mga strokes na sobra. So, noong nagtanong ako, anong sulat to, bakit iba sa alam kong baybayin? Sinabi nga sa akin na ito ay kulitan, which is, then I explored on it. Kung ano yung mako-contribute mo, what is uniquely yours, which is your culture, yun ang iambag mo sa globalization. It's not the other way around. Sa pagdating ng bagong panahon at pag-usbong ng mga teknolohiya at paglaganap ng modernisasyon, ay ang siyang pagsabay ng kulitan sa isang makabagong pamamaraan ng pagsasanay. I don't think there's really any change. Some people claim that the vertical writing system is something that began only in the late 19th century by Kapampangan revolutionaries. And they say that Kulitan has always been horizontal. Actually, there's not even proof of that because there's only a few specimens of signatures that were written horizontally. And if we have to believe Ferdon, one of those who wrote about the scripts in Luzon, he said that originally people in Luzon wrote vertically till the Spaniards forced them to write horizontally. So if that can be believed, then Kulitan has always been vertical. In any case, when I received Kulitan, when I learned Kulitan, it was already vertical. So my grandparents were already writing it vertically. And then there's another Kapampangan ethnographer, what's his name, Ricardo Galang of Opalit, who wrote that the Kapampangan writing system has always been vertical. That was in the 1940s. So there are testimonies and records of people saying that Kulitan has always been vertical, even though they did not produce any written specimens. Sa tulong ng modernisasyon ay siyang nagbukas ang maraming oportunidad upang mapalaganap ulit ang sulat Kapampangan na unti-unti nang nawawala. Dahil sa makabagong teknolohiya ay siyang bumukas ang pinto para sa mga grupo ng Kapampangan na lumaban para sa kanilang adikain. Well, this is funny. I don't know why a lot of a lot of researchers in Philippine culture always blame technology and modernization as the cause of the decline of culture. For Kulitan, actually, modernization helps promote Kulitan. Yeah? For instance, the world came to know about Kulitan because of the internet, because of Facebook. And young people, they know how to use technology, and hopefully they can help write it in computers in the future. But at the moment, they cannot. So, unlike the complaints of other researchers, modernization and technology did not destroy or deter the development of Kulitan. Rather, we can use technology and modernization to help promote Kulitan, to help revitalize Kulitan, and even make it relevant to the young people. So there are apps, for instance, on how to teach Kulitan. So how can technology be against the development of Kulitan if we could develop apps to teach people? I don't know how to teach online because I'm more of a face-to-face person. But during the pandemic, there are those who manage to teach Kulitan online. So that means, despite the fact that people don't go out, they can still learn Kulitan. So because of technology.
Yeah. So I don't see technology or modernization as a deterrent to the development of Kulitan. In fact, we need technology and modernization to help to it. Well, itang pamangalat na ating tamang indigenous script, mas may bilis uli ng technology. Bumilis yung information dissemination dahil sa internet. That's one thing. That's a good thing. Tapos kung nung atikang payabot messages o nung nanuman through internet, mas mabilis mabilis mouse tao ngayon eh. Mas mabilis interact pa rin tao. Yan, mas mabilis. Uli na ng modernization mo rin. Nung balo may gamitan, maging effective yan. Pero nung alime, wala yung epekto. Makantaya ito. Hindi lang sa Kulitan eh. Andiyan karangalawang bagay. Ito mo yung art, painting, sculpture, tapos may AI, the more na nagmo-modernize yung status ng society, ng community, the more na magiging significant yung mga handmade, yung mga hindi ganun ka-digitize, ganun. Alam mo kanyang ka-digitize, ang paniglondo retang tumataas yung value ng handmade. Dahil kung masyado ng gasgas yung modernization, internet, yung AI, masyado ng ano yan, madali lang gawin yan, computer lang yan. Pero ito, paano nyo ginawa ito? Handmade ito, tumataas yung value nun. Yun ang nagiging effect na kung paano nagiging parang nagsusupport pa rin yung modernization. So, gawang kamay. Sa panahon ngayon, tinatangkilik na ang wikang Ingles at paggamit ng Roman script. Patuloy nang bumababa ang porsyento na gumagamit ng kulitan. Unti-unting nabubura ang bakas ng kultura ng mga Kapampangan, isang malaking parte ng pagkakakilanlan ng mga Kapampangan. Simbolo ng komunikasyon noong nakaraang mga taon. Pag nakakagamit ng kulitan or alam kung paano gamitin, is tuloy-tuloy lang yung paggamit. So, continue lang, then ituro kung sino yung may gusto. Yun, kailangan muna na yung mga Kapampangan, akitin mo muna, parang convince mo pa muna masantingin. Convince mo lang na masantingin. Dapat chini, kailangan tayo. How do I entice them or encourage them? Well, if they don't want to, what's their problem? For one thing, I do my job. Those who want to learn, I teach them for free. I write books if needed. I write papers if needed. I offer lessons. I offer lectures if they want. Pero if they don't want, that's not my problem. Sa kabila ng mga nagdaan na pagsubok at balakid ang dumaraan sa ating buhay, lahat tayo ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit patuloy pa rin tayo lumalaban sa kabila ng ating pinagdadaanan. Patuloy na nagsusumikat at pinaglalaban ang ating pagkakakilanlan. Ang Pilipinas ay binubuo ng makukulay na mga kultura at tradisyon. Ang mga pangkat ay grupo na lumaki sa iba't ibang uri ng pamumuhay. Subalit ang pagkakaiba nito ay nagsisilbing identidad ng bawat isa sa atin.